Hello po, Sir Kira. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kirara. Ako po ulit ito, si Dada. Yan po ang tawag sa akin sa baryo namin. Ito pong ibabahagi kong kwento ngayon ay tungkol sa nadiskubre ko sa ability ko. Nakakakita po ako ng past life ng isang kaluluwa. Alam ko na kapag narinig ito ng mga listeners mo, o kaya kahit ikaw, kapag nabasa mo to, masasabi niyong malawatpad o nobela itong kwentong isinishare ko sa inyo at gawa-gawa ko lamang ito. Pero hindi po. Tunay po itong nangyari. Ipinakita po sa akin ng third eye ko ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay ng kaluluwang ito. Simulan na po natin. Isang ordinaryong araw lang yon. Gumising ako ng maaga para pumasok sa trabaho. Wala dapat kaming pasok noon dahil nakaschedule na magba-brown out buong maghapon sa lugar na nakakasakop sa opisina namin. Pero pinapasok pa rin kami dahil may magsisurvey daw sa workplace namin. Pagpasok ko sa opisina, inilapag ko muna yung mga gamit ko sa table. Tapos nagtimpla ng coffee at naupo na muna. Lumipas ang mga oras na walang gaanong ganap. Walang client, walang visitors, wala. Yung mga kasama ko, busy sa pagkukwentuhan. Ako, nagsiselfone lang. Maya-maya ay nangalay yung braso ko. Kaya naman nagpahinga na muna ako sa pagsiselfone. Then, I had my second cup of coffee. Habang nagkakape, para akong binalot na lang bigla ng kakaibang katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Tapos alam niyo yung bigla na lang magtitindigan yung mga balahibo mo ng walang dahilan. Napatulala ako nung mga sandaling yon. Tapos bigla na lang, may kung anong mga imahe ang nag-flash sa paningin ko. Hindi ko alam kung gaano katagal yon. Pero nung matapos yon, namalayan ko na lang na umiiyak na pala ako. Napalingon agad ako sa paligid at sa mga kasama ko. At saka nagmamadaling naglakad papunta sa CR. Mabuti na lang at walang nakapansin sa akin. Gulong-gulo ako nung mga sandaling yon, Boss Kira. Hindi ko alam kung ano talaga eksakto ang nangyari. Tuloy-tuloy pa rin ako sa pagluha nun. Nung kumalma na ako, nag-ayos na ako ng sarili at bumalik sa pwesto ko kanina. Parang walang nangyari. Yung mga kasama ko, tuloy pa rin sa mga ginagawa nila. Basta ganun pa rin. Habang nakaupo ako at hihigop na sana ng kape, napansin kong malamig na yung kape. Tila matagal akong natulala. Doon pa lang parang unti-unting nag-sink in sa akin yung nangyari. Boss Kira, para akong nakakita o nakapanood ng buhay ng isang tao. Yung mga imahe at mga nakita kong pangyayari ay kaganapan sa buhay ng isang taong namayapa na. At ito po ay ipinakita sa akin mismo ng kaluluwa ng taong iyon. Tawagin natin siya sa pangalang Elsa. Si Elsa po ay isang maganda at mistisahing dalaga, kaya't maraming mga lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Siya rin po ay isang mabait at masunuring anak sa kanyang magulang. Kahit na minsan ay tutol siya sa mga gusto ng mga ito, ay sinusunod pa rin niya. Ang ama ni Elsa na tawagin nating si Mang Joaquin ay isang negosyante. Meron silang sariling negosyo at masasabing may kalakihan na rin ito. Subalit dumating ang araw na ang negosyo na yon ay humina at unti-unting nalugi sa kadahilan ng nalulong sa sugal ang kanilang ama.
Isang araw, isang bilyonaryong negosyante ang nakilala ni Mang Joaquin. Kinaibigan niya ito at hiningan ng tulong. Hindi naman nagdalawang sabi ang Ginoo. Tila nakuha agad ni Mang Joaquin ang kiliti ng negosyante gamit ang husay sa pakikipag-usap. Pero syempre pa, business is business. Ang lahat ay may kapalit. At ang naging kapalit ng tulong na iyon ay higit pa sa halagang ibinigay sa kanya. Sa kagustuhang mapapayag na tulungan siya at makipag-business ito sa kanya, ay nagbitaw ng salita ang ama ni Elsa. Nagagawin niya ang lahat ng sabihin o hingin ng bilyonaryong negosyante bilang kabayaran ng pagtulong nito sa kanya. Kasyual na nagtanong ang bilyonaryo kung may anak siyang babae. Sandaling natahimik si Mang Joaquin. Tila nagdadalawang isip sa isasagot. Parang alam niya na ang kahihinat na ng usapan. Tinignan siya ng bilyonaryo at saka inulit ang tanong. Saka naman nauutal na sumagot ng oo ang ama ni Elsa. Hinarap siya ng lalaki at saka tinignan ng mata sa mata at saka iniabot ang kamay. Nagsalit ang mga mata ng ama ni Elsa sa kamay at mga mata ng bilyonaryong kausap. Nagtaas ng kilay ang lalaki dahil bahagyang natatagalan si Mang Joaquin sa pag-abot ng kamay nito. Nagdadalawang isip man, ay iniabot din ni Mang Joaquin ang kamay sa negosyanteng kausap. Senyales na sumasang-ayon ito sa kung ano man ang sasabihin o kung ano man ang gusto ng lalaki. Pumayag si Mang Joaquin na sumama ang negosyante sa bahay nila. Pagdating ay agad na tinawag ni Mang Joaquin ang mga anak niya at ipinakilala sa kasama. Si Izakaya, ang panganay sa 4 na magkakapatid. Sinundan nito ni Elsa. Pagkatapos ay ang bunso nilang kambal na sina Julian at Julia. Napako ang tingin ng lalaki sa dalagang si Elsa. Maganda ito, makinis, maputi at napakaganda ng hubog ng katawan. Sinabi ng negosyante kay Mang Joaquin na kung maaari ay kausapin niya na ang kanyang anak tungkol sa kasunduan nila. Agad naman ding tumalima ang ama. Lumapit si Mang Joaquin kay Elsa. Anak, maaari ba kitang makausap? Tumango naman ang dalaga. Bale, anak, total, babae ka naman. At hindi mo naman kailangang magtrabaho talaga at magpakahirap tulad naming mga lalaki. Balang araw, mag-aasawa ka rin naman. Kaya, napagdesisyonan namin ng kumpanyero ko na ipakasal kayo ng anak niya. Agad na nangunot ang noon ni Elsa sa nadinig. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay sinundan na agad ng ama ang sinasabi. Mabait ang pamilya nila, anak. Kaya hindi ka mahihirapang makisama. Hindi ka magsisisi. Isa pa, nasa tamang edad ka na rin naman. 22 anyos ka na. Nakangiti ang ama at punong-puno ng pag-asa ang mga mata habang sinasabi iyon sa anak. Naluha na lamang si Elsa dahil sa narinig mula sa ama. Bakit naman po, ama? Hindi ko po kilala yung taong gusto niyong ipakasal sa akin. At isa pa, may iba po kong mahal. Sinubukang makiusap ni Elsa. Nagbabaka sakaling mabago ang isip ng ama at matauhan ito. Sa halip ay nagalit pa ito sa kanya. Hindi pwede. May kasunduan na kami ni kumpanyero. Tutulungan niya tayong maibangon ulit ang ating naluluging negosyo, anak.
Patawarin mo ko pero ito lamang ang naiisip kong tanging paraan para maisalba ang ating kabuhayan. Ang negosyong pinaghirapan at pinagsumikapan kong itaguyod sa loob ng ilang dekada. Pakiusap anak, pagbigyan mo sana ako sa bagay na to. Pakiusap ng ama sa dalaga. Ngunit pasigaw na sumagot si Elsa na hindi niya kayang sundin ang ipinakikiusap ng kanyang ama, na may sarili siyang isip at damdamin at meron siyang karapatan sa sarili niya na magdesisyon sa kung sino ang kanyang mapapangasawa. Nagresulta naman ito sa galit at pagsampal sa kanya ni Mang Joaquin na labis na ikinagulat ng dalaga. Hindi siya makapaniwala. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napagbuhatan siya ng kamay ng kanyang ama. Umiiyak na tumakbo palabas ng bahay si Elsa. Sinubukan siyang habulin at pigilan ng kanyang ama. Subalit, hindi niya na ito inabot at pinigilan niyang mag-eskandalo dahil nahihiya siya sa kanyang bisita. Umiiyak na nagtungo si Elsa sa bahay ng kasintahang si Ellie. Doon ay isinalaysay niya ang mga nais na mangyari ng kanyang ama at sinabi niyang tutol siya rito at gugustuhin niyang magpakalayo-layo sila, bumuo ng sariling pamilya kaysa pagbigyan ang gusto ng ama. Kaya naman inaya niyang magtanan na sila ni Ellie. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sumang-ayon ng kanyang nobyo. Mahal ko, nauunawaan ko ang bigat ng iyong sitwasyon ngayon. Pero alam kong alam mo na hindi ako maaaring umalis dito. Hindi ko pwedeng iwan ang aking magulang. Matanda na sila at ako lang ang inaasahan nila, Elsa. Hindi matatahimik ang konsensya ko kung iiwan ko sila sa ganitong kalagayan. At saka kung magtatanan man tayo, saan naman tayo pupunta? Paano tayo magsisimula doon? Paano na lang yung pamilyang bubuuhin natin? Paano ang pamilya mo? Elsa, mahal kita at hindi magbabago yon. Pero sa ngayon, hindi pa natin kaya. Wala nang nagawa noon si Elsa kundi ang umiyak na lamang. Hindi siya kayang iligtas ng kanyang nobyo sa kinakaharap niyang sitwasyon. Umuwi siya ng masamang-masama ang loob. Habang naglalakad ay nakita siya ng kanyang kuya Isakaya na kanina pa pala siyang hinahanap. Elsa, saan ka galing? Bakit ka umalis ng bahay? Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Sunod-sunod na tanong ng kuya niya. Sumagot din naman ng patong-patong si Elsa. Hindi mo pa ba alam? Hindi mo pa alam ang nais na mangyari ni ama sa akin. Plano niyang ipakasal ako sa anak nung kasama niyang negosyante. Sa taong hindi ko kilala. Gulat na gulat si Isakaya sa nalaman at hindi rin siya makapaniwala dito. Hindi ko alam. Walang sinabi sa amin si ama. Pero, bakit daw? Tugon ni Isakaya. Nalulugi na raw ang negosyo niya, kuya. At ako lang daw ang makakapagsalba nito. Sa pamamagitan nga ng pesteng kasal na yan. Napaisip si Isakaya. Kung di ako nagkakamali, nakilala ko na ang anak ng kasama ni ama kanina. Ang kaisa-isang anak ng bilyonaryong si Don Magno. Si Jaime. Tinignan niya ang kapatid ng punong-puno ng awa at simpatsya. Bakit kuya? May dapat ba akong ipag-alala sa taong yon? Tanong ni Elsa.
May sakit sa pag-iisip yung taong yun. Tugon ni Izakaya. Nakainuman niya raw sa isang kabaret si Jaime. Bigla na lang daw itong naupo sa table nila at nakisali sa inuman ng barkada. Okay naman ang kwentuhan. Inilibre pa sila nito ng alak. Nung mag-uuwian na, ay inaya pa raw sila nito sa bahay niya. Tinanggihan nila, pero sadyang mapilit daw ito. Nakarating sila sa bahay nila Jaime at doon ay nakita niya ang litrato ni Don Magno. Sinabi nito sa kanila na wala ang kanyang ama roon dahil may inaasikasong negosyo sa ibang bansa. Maayos naman daw ito at walang indikasyon na may diferensya sa pag-iisip. Hanggang sa nakausap niya ang ilan sa mga katulong sa bahay. At ito nga ang nagkwento sa kanila na may saltik daw itong si Jaime. At pinag-iingat sila dito. Hanggat maaari daw ay layuan na nila ito. Saksi daw silang lahat sa mga nangyayari kapag inaatake ng saltik ang amo. Dati na din daw itong ipinasok sa isang pribadong ospital. Ngunit pinalabas din agad, makalipas lamang ang ilang linggo. Ang kwento pa ng mga katulong, meron daw sana itong papakasalan noon. Ngunit nung madiskubre nga na may diferensya ito sa pag-iisip, ay hindi na tumuloy. Natakot si Elsa sa ikinuwento ng kanyang kuya. Kaya nakiusap siya rito. Nakausapin ng ama nila at pakiusapang wag nang ituloy ang plano. At iyon na nga ang ginawa ni Izakaya. Subalit nabigo siya. Hindi naniwala si Mang Joaquin sa mga sinabi nito. Malungkot na ibinalita ni Izakaya sa kapatid na hindi niya nagawang mabago ang desisyon ng kanilang ama. Kaya naman, sinubukan ni Elsa na siya na mismo ulit ang makiusap sa ama. Nagmakaawa siya rito na wag nang ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Maghahanap siya ng pagkakaperahan at ang lahat ng kikitain niya ay ibibigay niya rito. Subalit buo na ang desisyon ng kanyang ama. Wala na raw siyang magagawa para baguhin ang isip nito. Nakausap na raw nila si Jaime. Pumayag na ito at naitakda na rin ang araw ng kanilang kasal. Pinagbantaan siya ng kanyang ama na wag siyang gagawa ng ikakapahiya nito, gaya ng paglayas at pagtatago. Dahil kung hindi raw, ay papatayin niya si Ellie at ang pamilya nito. Hindi na rin siya pinayagang lumabas pa ng bahay mula noon. Makakalabas lang raw siya sa araw na ng kasal niya. Wala na ngang nagawa noon si Elsa, kundi ang magmukmuk sa kwarto at ang umiyak ng umiyak. Kinabukasan ay nakita niya si Izakaya na bihis na bihis. Tinanong niya ito kung saan ang punta. Kinausap daw siya ng kanilang ama na kailangan niya ng matutong hawakan ang kanilang negosyo. At noong araw na iyon, ang unang araw ng kanyang training. Binulungan ni Elsa si Izakaya. Kuya, meron akong ginawang sulat para kay Ellie. Pakiusap, dalhin mo naman ito sa kanya. Salamat. Dinala nga ni Izakaya ang sulat sa bahay nila Ellie. Doon ay nagkausap pa ang dalawa at sinabi nito sa kanya na pinagbantaan daw siya ni Mang Joaquin. Napapatayin siya at ang kanyang pamilya sa oras na makialam siya. Galit na galit noon si Izakaya sa ama. Kinumpronta niya ito at sinabing pabayaan na lang si Elsa at si Ellie at maghanap na lang sila ng ibang paraan para maisalba ang negosyo nila. Subalit, huli na raw ang lahat, sabi ni Mang Joaquin. Nakapangako na raw siya kay Don Magno
At malaki na raw ang utang na loob niya rito. Kaya wala nang kahit na sinong Poncio Pilato ang makakapigil sa mangyayaring kasal. Kaya ba pati pamilya ni Ellie ay idinamay mo? Sagot ni Isakaya sa ama. Ano? Paano mo nalaman yan? Takang tanong naman ni Mang Joaquin. Hindi na mahalaga yon. Basta ang alam ko ngayon, isa kang makasariling tao. Ikinakahiya kita bilang ama. Sana hindi na lang ikaw ang naging ama namin. Galit na sigaw ni Isakaya. Muling kinausap ni Isakaya si Elsa. Humingi siya ng tawad dito dahil wala man lang siyang magawa para matulungan ng kapatid. Habang pareho silang umiiyak, ay biglang naalala ni Elsa ang kanyang ina. Baka may magawa pa ito para mabago ang isip ng kanilang ama. Kinausap niya ang ina. Subalit, wala na din itong magagawa pa. Ilang beses niya na rin kinumbinsi ang asawa na wag nang ituloy ang kasal. Hanggang sa naitakda na nga lang ito sa 3 araw ng buwan na yon. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ng mag-ina. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Lahat ay nakaayos na at nasa harap na sila ng altar. Subalit umaasa pa rin noon si Elsa na maisasalba siya ni Ellie mula sa bangungot na yon. Ngunit hindi yon nangyari. Tuwang-tuwa si Jaime dahil napakaganda ng babaeng kanyang mapapangasawa at kakilala pa niya ang kuya nito. Natapos ang seremonya ng kasal. Tumuloy ang bagong mag-asawa sa bahay na bigay ni Don Magno, kung saan silang dalawa lamang ang naroon. Pagkarating pa lamang ay gusto nang masipingan ni Jaime si Elsa. Pero ayaw nitong pumayag, kaya nagalit si Jaime. Uy babae, kasal na tayo. Kaya kung ano man ang gusto kong gawin, gagawin ko. At wala kang magagawa ron. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang pumiglas. Mapapagod ka lang. Isinusukat kinasusuklaman man ni Elsa si Jaime ay wala na siyang nagawa, kundi ang bumigay sa kagustuhan ng lalaki. Dahil makaiwas man siya sa gabing iyon at sa ilan pang pagkakataon, ay mangyayari din ang gusto nito sa kanya. Lumipas ang ilang buwan. Inaasahan na ni Jaime ang pagbubuntis ni Elsa. Ngunit hindi iyon nangyari. Dahil dito, ay gabi-gabing pinipilit ng lalaki ang asawa sa pagsisiping. Ngunit ilang buwan pa ang lilipas, ay hindi pa rin nabubuntis si Elsa. Dahil dito ay naisip ni Jaime na magpatingin silang mag-asawa sa doktor. At doon ay napag-alaman ng lalaki na nasa kanya ang problema at hindi kay Elsa. Wala siyang kakayahang magkaanak. Labis ang galit na naramdaman noon ni Jaime. Galit sa sarili dahil sa kakulangan niya bilang lalaki. At wala siyang ibang mapagbuntunan noon kundi ang asawa. Ibinuhos niya rito ang galit. Malalang bugbog at gulpe ang inabot ni Elsa sa asawa. Wala siyang nagawa noon kundi ang magtiis at umiyak na lamang. Isang araw, inaya ni Jaime si Elsa sa isang lugar. Walang masyadong tao sa lugar na yon. Isa ito sa napakaraming lupain nila Don Magno na hindi pa nararating ni Elsa. Ang akala ng babae ay ipapasyal lamang siya ng asawa. Kaya naman nagulat siya
nang malamang may kasama pang 4 na kaibigang lalaki si Jaime. Tinanong ni Elsa ang asawa kung anong ginagawa nila doon. Basta raw at makiayon na lang siya. Pagdating ay kumain na ulit sila at saka nagpahinga. Dahil sa pagod sa mahabang biyahe, ay agad na nakatulog si Elsa. Nagising na lamang siya mula sa kasarapan ng tulog nang maramdaman niyang may mga kamay na gumagapang at humihimas sa maseselang parte ng kanyang katawan. Ganoon na lamang ang gulat niya nang hindi si Jaime ang mamulatang humahawak sa kanya. Pumalag si Elsa at galit na sinampal ang kaibigan ni Jaime na humahawak sa kanya. Ngunit mas nagulat siya nang magsalita si Jaime at sinabing hayaan ito dahil may basbas niya ang nangyayari. Aalis na sana siya dahil parang nababaliw na si Jaime para payagang galawin siya ng ibang lalaki. Subalit, pinagtulungan na siyang ihiga ng mga ito at saka pinagsalit-salitang gahasain. Habang nangyayari iyon, ay tila baliw namang pangisi-ngisi at patawa-tawa si Jaime. Nang makaraos na ang mga ito, ay inakala ni Elsa na tapos na ang kanyang kalbaryo. Ngunit hindi pa pala. Muling lumapit si Jaime at sa pagkakataong iyon ay may dala na itong kadena. Iginapos ng mga lalaki ang kanyang mga paa at kamay gamit ang kadena. Pagkatapos ay muli siyang pinagsawaan ng mga ito. Tadyak, suntok at sipa ang inaabot niya sa tuwing siya ay pipiglas. Hanggang sa hindi na kinayanan pa ni Elsa ang kalupitang dinadanas. Bumigay na ang kanyang katawan hanggang sa binawian na siya ng buhay. Ipinulupot ni Jaime ang kadena sa kamay at leeg ni Elsa at saka siya dinala sa isang bakanteng lugar sa hasyenda at doon ay ibinaon ang bangkay ng babae. Bumalik sa bahay ng ama si Jaime. Hinanap ni Don Magno si Elsa. Bakit hindi niya ito kasama? Ngunit ang sinabi lamang ni Jaime ay naglaya si Elsa. Tumakas at hindi niya alam kung saan ito naroon. Yan po, Boss Kira, ang ipinakita sa akin ni Elsa. Sobra po akong na-curious sa kaganapang ito. Kaya naman nag-search ako sa internet ng tungkol dito. Napag-alaman ko po na ang mga taong may abilidad ng katulad ng sa akin na makakita o makabasa ng past life ng isang tao, especially ng isang kaluluwa, ay tinatawag na isang medium. Ayon sa mga paniniwala at tradisyon sa iba't ibang kultura, ang medium ay isang tao na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga yumao. Maaaring makita o makaramdam ng mga pangyayari sa nakaraan at pagkamatay ng isang kaluluwa. Ito po ay tinatawag na psychic mediumship, kung saan ang isang medium ay gumagamit ng kanilang kakayahan upang makipag-ugnayan sa isang espiritu at makakuha ng impormasyon tungkol sa nakaraan. Marahil marami pong magsasabi na gawa-gawa ko lamang ito. Pero nasa sa inyo na po yan. Hindi ko po kayo pinipilit na paniwalaan ito. Nagbabahagi lamang po ako ng aking karanasan. Minsan napapatanong din ako kung bakit ako may ganitong ability. Para saan? Pero walang kasagutan. Ikaw na lang ang mamimili kung paano mo itong tatanggapin.
ito ba ay biyaya para sa'yo o isang sumpa? Marami pa akong karanasan na gustong ibahagi sa inyo. Wala din kasi akong mapagkwentuhan nito. Hanggang sa muli po. Salamat.